Andito tayo sa Batangas kung saan hindi lang mga kapeng barako ang uso dito, pati rin mga kakanin. Siyempre pag kakanin, iniisip natin may dahon ng saging. Pero guys, hindi lang para sa kakanin ang dahon ng saging. Hi kuya! Hello po. O, kuha na tayo ng dahon ng saging. Magluluto kami ng murkon. And believe it or not, yung murkon dito sa Batangas, may dahon ng saging. Ayan. Kailangan, ano bang kailangan dahon yung... po. Mas bata, mas okay. Yes, okay. Kasi kapag masyadong magulang na yung ano, Medyo hindi maganda pong tingnan po sa balot ko. hindi magandang tingnan sa balot. Tsaka mas maano bango pa ata ito no? Paminta. Una munang titimplahan ang giniling mixture ng paminta, asin at seasoning. Sunod na ihahalo ang liver spread, shredded meatloaf at pasas. At saka ilalagay ang cheese, itlog at hahaluin ito. Kasi ang murkon ay nag-originate sa Espanya. Ito ay namana lang natin mula sa ating mga Spanish colonizers. Pag pumunta ka ng Spain, yung murkon doon, para siyang dry na medyo mataba na sausage. Hindi siya yung ganito na parang stuffed meat yung peg niya. Pero syempre, pagdating dito sa Pilipinas, nag-improvise yung mga Pilipino, imbis na sausage or chorizo, katulad ng murkon sa Spain, sa atin ang murkon ay ganito. Giniling na baboy, tapos maraming mga iba't ibang mga pampalasa, tapos sa loob niya merong hotdog, merong cheese, at saka merong itlog. Oh, it's special. Diba? Kailangan lang halu-haluin. Kung hindi kayo mahilig sa pasas, pwede namang walang pasas. In a way, para siyang embutido, pero ito kasi niro-roll siya ng ganun para merong ano sa loob. May mga hotdog at saka mga masasarap pang sangkap sa loob. Pero dito nga sa Batangas, iba yung murkon nila. Yung murkon nila, binabalot pa sa dahon ng saging. Ngayong nahalo na natin lahat ng mga sangkap, eto na yung mahirap na bahagi. Irorolyo na natin siya. Talagang saktong-sakto talaga Kailangan po sakto-sakto. Para walang lamangan. Walang lamangan, bongga. Actually, sa karaniwang mga tahanan, ang ginagamit nilang pang balot ng murkon, foil, aluminum foil. Pero dito, syempre, 'di ba, mas masarap kapag dahon ng saging. Kasi may binibigay din na aroma yung dahon ng saging eh. Ganyan lang kakonti. Opo. Nadagdagan mo po yan. Ay, bongga! 2 egg. Tapos, 2 cheese. Pag naging 3, hindi mabubuo. Joke lang. Okay, itatali na natin to ngayon. Pipisilin mo dito. Ganyan? Para mabilog po siya lahat. Pati sa ilalim? Ganito. Lumabas na yung giniling. Ganyan? Tapos, Ganun po. parang ang bastos nun. Hindi, tinataktak ko lang naman yung ano. Hindi kasi tinataktak ko yung ano para masiksik siya. O, game, Ganyan? Ang pangit! Tika lang. Bakit hindi pantay? Mahaba dito maikli. Ngayon, gugupitin mo para po magpantay. Naku, lumabas yung piniling. Pagkatapos irolyo, steam naman ang mga nabalot na murkon ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minuto, sa steamer, wow! Ayan, nag-iba na rin ang kulay, oh. Paano natin malalaman luto na yan? Basta 30 minutes lang, ganon? Ngayon, pag-try ko naman po natin. Alright. Alright. Murkon ng Batangas. Mainit pa, tikman na natin. Eto na yung murkon ng Batangas na
in-steam tapos pinrito pa. First time ko to, excited na ako. Siyempre, gupitin natin. Oh, diba? Para ako nagbubukas lang ng regalo. Okay, the moment of truth. Ay, ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya, guys. Look at that! Woohoo! Ay, tingnan mo, oh. Gusto ko tong part na may sunog-sunog. Tapos buksan natin siya dito sa loob. Pag hiniwa mo siya ng ganyan, ayun, oh. Oh, 'di ba? Oh, andun yung cheese, yung hotdog at saka yung itlog. Ay, tikman natin. Ang harap! Panalo to! Ay, naku guys, ang sarap. Alam mo, hindi ako fan ng, ng raisins, pero ito okay sa akin. Panalo. Kahit na mahirap siya gawin, okay lang. Sulit na sulit. Sarap!